Ito ho muna si Ginoong Attorney Martin Ontog. Attorney, magandang umaga po. Hi, good morning po Manong Ted, and good morning po kay DJ Chacha. Magandang umaga po sa mga tagapakinig niyo po. Good morning. Good morning. Salamat sa panahon. Attorney, ito hong order ng Ombudsman, ito ho ba'y inyo na pong ipatutupad? Of course po, yes sir. We will comply po with the directive of our... Dali, nawala yung audio niya. Nawawala, humina, ayusin natin. Parang na-off. Parang may nag-adjust. Baka ano yan, yung, yung IT provider. Ayan, okay. Natawa tuloy si attorney. Okay. Yes sir. Sarap ng tawa ni attorney. Sige. Okay, attorney, sakit tuloy ng bato ko. Attorney, kumusta po? Ito po'y inyong ipatutupad. So, paano po ngayon ang magiging sistema? Ilatag lang po natin muna ano po. Dalawa ang sistema na ginagamit diyan po sa LTO. Kasi meron na po tayong contract, if you recall. Una po muna yung Dermalog. Ano ho? Di po ba para ho sa pagtatayo ng LTMS, right? Yes sir. Okay. Ngayon, ito hong Dermalog na ito, yung kanyang kontrata, 3.19 billion pesos para po sa paglalatag nga nito pong computerization. Pero before Dermalog, meron pong Stratcom, di po ba? Yes sir. Okay, sige. So, ang haba ng ano dito, kaso-kasuhan dito, demandahan dito, at etc. So, basically po ngayon, ano po ang ibig sabihin ng order na ito ng Ombudsman? Pakipaliwanag po, attorney. Sir, basically the order of our ombudsman is for us to utilize 100% the LTMS or the Land Transportation Management System. As far as the LTO is concerned naman po sir, also dahil po sa direksyon ng ating Secretary Lopez and si ate pong Asik Marcos Lacanilaw, we will comply with the directive of our ombudsman. Kaya lang po, we have been facing difficulties regarding this po, no? Kasi katulad po ngayon, naka-down po ang LTMS. So, if naka-down po siya, will it mean na hihinto po pa ang aming public service because hindi po gumagana ang LTMS? So yun po yung mga challenges lang po namin. In fact sir, ano po no, also under the direction of our secretary, meron po siyang instruction sa amin na gamitin po talaga ang LTMS, no? Nagne-negotiate po kami. We are in the middle of negotiation, but we are hoping also na sana makuha namin yung mga source codes and other database for us to freely control and use the LTMS without the intervention of any vendor. Okay. Yun naman po yung sa amin. Sige, ganito ha. Let me help you explain attorney, kasi po mahirap intindihin ito para ho Yes, mas sir. makasunod ang ating mga manonood at takapakinig at kung anong pakialam po nila dito. Binabanggit po ni attorney yung LTMS. Opo, ang provider po nito, Dermalog. Alright. Ngayon, sinasabi ni attorney na paano pag down ang LTMS? Meaning, interconnection ang problema. Ano po, attorney? Tama, no? Yes po. Okay, sige. Paano pag down yan? So, pag down, meron pa silang isang sistema na Stratcom naman ang naglatag, di po ba? Ayun. Yung Stratcom na yan, nandidiyan pa din. Ang sinasabi ni attorney, dapat daw makuha na ninyo yung mga source code na yan, etc. Di po ba? Yes sir. Na hindi nyo pa nakukuha sa Stratcom. Tama? Sorry sir, the source codes and access codes and database sir, we are demanding it from Dermalog sir, not from Stratcom. I'm sorry, po. from Dermalog. Kasi nga din po, Yes, ang po. Dermalog po, meron pang 3% na deliverable. I'm not sure with the exact percentage sir, no, but as far as our operations is concerned, they have not delivered 100% of what should be delivered. But ang position naman po namin dyan, it is a procured system of the government, so we really have to use it, no. Yun nga lang po, we do not have the control over those systems because they have not yet turned over this codes and access codes to us po for us to have a free hand in how to go about with our daily operations po. Okay, sige. Again, ano po, nagkamali tayo doon sa pagsasabi ko nga po nitong source code nito. Pero yung Stratcom na yan, bakit nandidiyan pa rin sila? Sir, I will just base my answer based on the documentations kasi we have arrived na ito, dumating po kami sa LTO, ito na po yung sistema, no. But basically,
the LTO is still here. The LTO IT system or the system of Stratcom is still here on the basis of the extension po noong agreement po nila. So based on the LTO BOO project agreement, no, which was approved by NEDA, ang understanding ko po based on the documentations, na-approve po ito noong 1997, and then the contract was approved again in March 1998. And this approval po, sir, the NEDA delegated to the DOTC, which is now the DOTR, no, which then the secretary at the time po duly approved the contract, no, the power and authority to renew or extend the concession period for project up to a maximum period of 50 years. So ito po yung nagiging basis for the longest time ng continued existence ng LTO IT system or ng Stratcom within the IT infrastructure of LTO. So based on documents po, we believe that the project remains legal, valid, binding, and enforceable. Kasi po, yung renewal po naman nito, tsaka yung extension po nito throughout the tenures of multiple DOTR secretaries and LTO assistant secretaries, I think from 2012 to present, hindi naman po siya, sir, na it was not rendered invalid or not binding or unenforceable. So basing on the historical usage po nito, so there must be some legal basis dito po, no? But since we are here now, na dinidiscuss po natin na meron na pong ganito, there's a Supreme Court case and multiple ombudsman cases filed against high officials of the DOTR and the LTO. So lahat po yun naman sinasagot po namin legally. And then despite the pending of these cases before the Supreme Court and the ombudsman, no, there's now a directive from of our ombudsman for us to start utilizing LTMS. Yun po, i-complain naman po namin yun, sir. Kaya lang syempre, ang iniisip po namin dito on the ground, if the system will be not working or naka-down po siya, we will be remiss in our duties naman po na hindi po namin pwedeng ihinto yung public service just because there is a system that is not fully working. So yun lang po, sir. But as to the instructions, we will oblige po. Doon po sa directive niya. Pero alam nyo, di ba, ganun kasakit sa ulo itong isyong ito, yung kontrobersyang ito. Hindi ko na po palalaliman yung diskusyon doon sa questionable contract na yan with Stratcom, ano po. Pero ngayon, kaninyo, so kapag down ang LTMS, kagaya today, as we speak, down ang LTMS. Alright? Down. Opo. Sige. Under ho sa setup na inutos noon pa ni Vigor, na ang sinasabi po daw i-fully utilize itong old system na Stratcom, kapag dadaan ka sa Stratcom, kapag dadaan ka sa LTMS, wala kang babayaran, di ba? Yes, sir, because it is a procured system. Yes, sir. Ayan, klaruhin natin But yan. sir, I would like to correct that narrative. No, it's not entirely free because taxpayers' money are being used to pay for the services of this or for the maintenance of this LTMS. I think that is one of the questions pending before. Yun po yung claim ng Dermalag, no? Hindi po sila nababayaran, but that is pending before the COA. Yes, sir. And we cannot do anything about it po. Hindi po, klaruhin lang natin, attorney, ha? Klaruhin natin. Okay. Ang contract nitong Dermalog, 3.19 billion. Meron pa silang collectible, hindi binabayaran to ng DOTR kasi nga, per COA report, hindi pa kayo nakakapag-deliver ng buo eh. So may mga 1 billion pa na balance, di ho ba? Yes, sir. Yes, okay, yun. Klaro yan, ha? Okay. When I say, pag ginamit ngayon ng LTMS, practically, ikaw na nagpaparenew ng lisensya, nag-renew ng rehistro mo, practically, wala kang babayaran separately sa paggamit ng LTMS. Tama po ba yun? Yes, sir. Kasi na-procure na po yun. Correct nga. So yung sinasabi nyo, hindi, mali yan kasi people's money, yun nga yun. Kasi nga nakipagkontrata ang DOTR LTO dito po sa Dermalog at ginamit nga po din ang pera ng bayan bagamat hindi pa ito completed po na nababayaran. So when you say categorically, kapag ikaw ngayon magre-renew ng lisensya mo, magre-renew ng rehistro mo, kapag ginamit ng LTO yung LTMS, ikaw na nagre-renew, wala kang babayaran computer fee, correct? Yes, sir. Wala ka pong babayaran ng computer fee on the ground. Kasi po, ang nagbabayad po nito lahat po ng taong bayan. So, kumbaga, ito pong mga maintenance nila, itong mga service maintenance fees nila, ang nagbabayad po niyan gobyerno. In short po, sir,
ang lahat po ng Pilipino na nagtatransact with the LTO, ang lahat po ng Pilipino, whether transacting or not with the LTO, kahit hindi ka nagpapalisensya, kahit hindi ka nagpaparehistro ng sasakyan mo, since taxpayers money po ang pinambabayad dito sa system maintenance ito, yun Yan, po ang pinambabayad sa LTO, sa LTMS. yan ang As opposed to dun sa kabila naman po, it is a per transaction basis Okay, kasi it is ganito. at zero cost to the government. yan ang katwiran ng mga nagtatanggol sa Stratcom. Yan din ang katwiran ng mga nagtatanggol sa BI computerization ngayon na sinasabi na bagong kontratang papasukin. Hindi ba na, Apo. lahat tayo nag-aambag-ambagan kahit wala kang auto. But practically po, yung sinasabi niyong maintenance na yan, para po dito sa system na ito, magkano ba ang ginagasta ninyo? Yan ba buwan-buwan? Yan ba taon-taon? Sir, I'm not sure about the figures monthly and yearly, no, but ang sa amin po, the LTO is ready and the DOTR is ready to pay ito naman po mga bayarin na to, no. The only thing that is stopping us from releasing the payments is the notice of suspension by COA. So nandun po sir ang ang bottleneck. So if that suspension or notice of suspension will be lifted, then necessarily it will follow po na mababayaran po sila. Hindi, kasi ang sa akin, sir, dito, hindi sa pro-dermalog, no? Kasi kung sabi ng COA, may mga red flag ito, may mga mali dito, dapat sumunod tayo doon sa sinasabi ng COA. Ang tanong ko nga dito sa inyong sinasabi na katwiran, hindi, kapag ginamit mo yung LTMS, hindi libre yan. Lahat ng taxpayers nagbabayad dyan. Anong halaga yun? Can you explain? Kasi medyo yung ganun din pong narrative, medyo, palagay ko po parang hindi rin po yata tamang pakinggan. Kasi para mo sinasabi nga, di ba, na ito ngayong sa immigration na kanilang balakin dito, kahit hindi ka bumabiyahe, magbabayad ka. Kasi nga, kung gobyerno ang gagasta dito. But LTMS is procured by the government, by the state, involving people's money, correct. Pero, ang tanong nga dito sa sinasabi ho ninyo, ano yung mga maintenance cost na yan, magkano yun? Magkano ba ang binabayaran after paying almost 2 billion na advance sa Dermalog? Actually, sir, yun po yung, I think yun yung question ng COA, no? They have to justify what these services are and what these demand for payments are. Okay. So, siguro po kung masasagot po nila yun before the COA, maybe if COA is convinced of whatever their response would be doon sa notice of o yung observation memorandums po, Opo. baka po mag-release na po ng lifting ng notice of suspension ng COA at mababayaran na po sila. Hindi, yung ang sabi ko nga po, inihihiwalay ko yung issue ng utang ng gobyerno dito sa kumpanyang ito. Ang akin po, yung issue na ni-raise ninyo, na bawat rehistro sa LTMS, nagbabayad ng taxpayers money. Sa anong pamamaraan yon? Anong paliwanag doon? Sir, sorry po, medyo nag-choppy po. Okay. Anyway, itong Stratcom, kapag ginamit ito ng nagpaparenew ng lisensya at rehistro, magkanong ibinabayad separately sa Stratcom? Sir, I think they're parang 160 rin po yata yung per transaction nila. Ganito, sa bawat transaksyon, separately, maliban doon sa bayad mo sa gobyerno, ang napupunta, babayaran mo separately sa paggamit ng Stratcom system, 179.06 pesos. Per transaction yan. Rehistro yan, renewal at saka yung bago. Sa lisensya po, magkano, sir? Apo. I'm not sure about the figure, sir, pero there's a fee also. Okay. Sa lisensya, 68 pesos. 68.80 ang babayaran mo. Separately, sa Stratcom. Sa loob po ng isang taon, Enero hanggang Disyembre ng 2025, magkano po ang napunta sa Stratcom? Ito lang recently, na ginasta ng taong bayan na nagpa-renew ng lisensya at rehistro. I'm not sure about the figures, sir, no, but siguro once I see the figures, I can comment on That it. is 602 million. Apo. I-check nyo po sa inyong record. 602.9 million ang binayad ng mga gumamit po sa sistema ng Stratcom. Kaya sinasabi ng ombudsman dito, huwag nyo nang gamitin yan para hindi na magbayad itong mga nagpaparenew. So yung 3 milyon na hindi pa kompleto, na kanin nyo pera ng bayan, makinabang na ang lahat dito
libre na yung paggamit. Yun po yun ang basic issue dito eh. Kaya pag sinabi po ninyo, attorney, Opo. na sandali lang, lahat ng Pilipino nagbabayad dyan sa maintenance niyan. Ang tanong natin, magkano ba maintenance buwan-buwan o taon-taon para dito sa LTMS? Opo. Hindi sir, I just answered the question na libre. But basically, it's not libre kasi binayaran ng gobyerno. But to answer your question, sir, no, Oo. going back to the topic, yes, we will be obliging with the directive of the ombudsman na gamitin po namin si LTMS kasi that is a procured system. Yun lang po sana po, pagka down yung servers, yun po yung wala lang kami magagawa. So we hope also that the system will be sana 100% operational para wala Opo. pong mga public disruption of delivery of services po. Yun nga po. Kasi po kapag sinabi natin na hindi yan practically libre kasi taong bayan na nagbabayad dyan dito ho sa kontratang ito, yung nga din pong argumento. Para mo sinabi na wag mo nang itayo yung tulay from Cavite to Bataan na mahigit ilang daang bilyon kasi yan ay gagastusan ng taong bayan pero ang gagamit lang dyan yung mga taga-Luzon o ilang pang tao, hindi lahat ng mga Pilipino. Para din sinabi po natin na wag mo nang gastusan yung tren sa Mindanao kasi ang gagamit lang doon mga taga Mindanao, hindi makapapakinabangan ng mga taga Luzon at Kabisayaan. Alam niyo ho yung ganun pong katwiran kasi para baga napakadaling sabihin na hindi libre yan kasi meron diyang gasta ang taong bayan. Ganun nga din po yun sa ilang mga proyekto ng gobyerno. Hindi lahat ng Pilipino makikinabang sa bawat proyekto ng gobyerno. Sana mo na i-coverage. Sige po, sir. Diba? Siguro that came out wrong, no? Siguro Opo. let's just use the words subsidized. Opo. Hindi ho ba? I mean, basically, yun po yun eh. Yun ang prinsipyo doon eh. Kaya ho, napakahirap din na kung mangangatwiran tayo na hindi, may bayad pa rin yan. Practically nga sinasabi po dito, sa memorandum po dito ng Ombudsman, di po ba? Para nga daw po, immediate restoration of public access, kasi nga po dito, ang binabanggit nila, dapat daw nga dito, gamitin na ito kasi ito po'y sa kapakinabangan ng mga mamamayang Pilipino. So yun po ang prinsipyo po sa ating po pinag-uusapan dito, attorney. Yes, tama po yun, sir. Kaya po we will follow to the letter that directive po, sir. Ayun nga po, di ba, attorney? So sa ngayon, down itong LTMS. Ano ang remedyo para yung pong mamamayan na nagre-renew o nagpaparehistro hindi siya magambala with this particular order? Well, sir, under existing operational operation po ng LTO, no, sir, no, when there is a system shutdown or slowdown by one system, yung backup system po yung ginagamit namin. But that will change po because of this directive. So we will follow the directive. We will be using the LTMS. But katulad po ngayon, naka-down po siya. So that will be disrupting the the public service po. Ayun nga po, ang sinasabi po ng ilang LTO insiders, ang remedyo dito, may mga system po na down sa ilang pong offices. May ibang system, parang bangko din, di ba? Papunta mo sa bangko, Opo. naku, down kami ngayon. Di ba? Pwede ka mag-transact sa ibang branch, pero istorbo sa mamamayan, di po ba? Ganun Yes po, po. ganun Yes, ang sir. mangyayari. So practically po, ang hamon ngayon dito for DOTR is ayusin na itong connectivity na ito, malesen po yung down na yan, and then may klaro na po ninyo na kung ang sinasabi po ng ombudsman, di ho ba, huwag nyo nang gamitin yung Stratcom na yan, dapat ho talaga dito, maging independent na po kayo, pakinabangan ng husto yung LTMS, regardless po sa kontratang kontrobersyal, nang sa ganun po, masiguro natin na wala nang dagdag na gastusin pa yung nagpaparehistro ng kanilang lisensya o nagpaparenew ng kanila pong mga sasakyan. Tama po kayo, sir. Kaya nga po ang direction po namin talaga is makuha po namin yung source codes, yung access codes, at saka po yung database natin para po continuously magamit na po namin itong LTMS system. Opo. So, yun lang naman po yung hiling namin na for us to have a full control over that system para po magamit natin at mapakinabangan na po ng mga kababayan natin. Opo. But in the absence of those turnover of the necessary source codes, access codes, and database, hindi po namin, sir, magagawa yung dapat po namin gampanan bilang public officials, which is to render public service. So sana po matulungan din kami doon. Opo, unfortunately po, ang makuha namin yung access code, yung mga
ganung uri po ng technical usapin, yan ang sinasabi sa akin ni Vigor Mendoza simula pa lang. 4 years na po ang Marcos administration. Yan ang sinabi niya sa akin nung una ko siya nakapanayam at ngayon yan pa rin po sinasabi ng DOTR. Hanggang kailan po yan paghihingi nyo na yan ng mga access code na yan, etc. Hindi po ba? Para bagang lumalabas po, gaano ba kahirap itong problemang ito na magmula noon hanggang ngayon, yan pa rin sinasabi ng DOTR at ng LTO. Opo, sir, medyo mahirap po talaga siya intindihin, lalo na po doon sa hindi nasubaybayan na paano po ito nagsimula. But on the ground po, sir, for every time that we need changes in our system, no, in the absence of that source code, in the absence of that access codes and database, sir, we cannot renew or continue to transact with the Filipino public kapag po wala kaming control doon. Kasi po ngayon, sir, ang situation, naghihingi po kami lagi ng permiso for us to use this system, for us to make changes doon po sa system. So, gustuin man po namin i-fully utilize po iyon, hindi po namin magawa because we do not have full control over the system. Yun po, sir, I think yung hindi napapaliwanag. But nagpapasalamat po ako sa programa ninyo. At least napag-uusapan po ito. At nalalaman din po ng publiko na hindi lang po ito a matter of ayaw gamitin or may pinapaborang sistema, but hindi po yun. The real situation is we wanted to use the system, we wanted to make changes on the system dahil po sa pangangailangan ng current na needs ng LTO para po masagot po namin yung mga problema, yung mga gustong makatulong sa public, hindi po namin magawa. Sir, one concrete example po is ito. We wanted to do the initial registration from 3 years to 5 years. Kung nasa amin po yung source code noon, kung nasa amin po lahat ng database and control over the LTMS, we could have easily tweaked the system and make it 5 years para po gumaan yung buhay ng kababayan natin. Pero attorney, unfortunately po, wala po sa atin yung mga source codes, yung mga system, binayaran po natin yon. But attorney, so yun po yung situation. Attorney, please, with all due respect, you are the government. I mean, yun nga po, sir, we are the government, sir, sorry, but we sir, do not have the source codes. I mean, you are the government, di ba? Ikaw ang gobyerno eh. Ahensya mo itong dapat na magkaroon nitong mga code na ito. And ito, pribadong kumpanya. How can a private company dictate on the government on this particular issue imbued with so much public interest? With all due respect, sir, di ba? Puro tayo Sir, salamat po. Buti po, nabanggit niyo yan, sir. So siguro, sir, with the help of your program, we can also, you can also help us demand from the vendor the surrender or turnover of the source codes. Thank you, sir, for highlighting that. Attorney, sorry po. How can a... Anyway, attorney kasi nga po, alam nyo, talagang matalinhaga itong isyong ito eh. Gobyerno ka, DOTR, LTO, nasa iyo ang OSG, nasa iyo ang BIT. Hindi ba? And then, isang pribadong kumpanya, hindi mo maobligan at ibigay sa yung kailangan mo to be able to serve the public. I don't think a private company can dictate or mas powerful pa sa gobyerno, attorney. Again, attorney, sorry po, but with all due respect. No, sir, thank you po. At highlight niyo po yan, no? Ako po dapat magpasalamat, sir. Hindi po ba, attorney? Anyway, sige po. So, attorney, ito po, no? Ito po yung babasahin ko lang po, just to remind the LTO. Ano po sinasabi dito, ng ombudsman? Ang sabi po dito ng ombudsman, opo. Sabi niya dito, the use of the LTO IT system which imposes computer fees upon the motoring public amounting to billions of pesos, clearly imposes an undue burden and is prejudicial to the Filipino people and the motoring public, etc. So dito po sa Ombudsman's order, klaro na talaga pong kinakailangan maging wala na po itong babayaran. Ito ho lamang pong ating mithiin nga para maiklaro po itong isyong ito. So bottom line ngayon, ano na po ang gagawin po ninyo para po talaga matupad na ito na wala na pong iba pang katwiran? Ano po ba ang sabi sa inyo ni Sec Banoy? Sir, the instruction is, of course, to follow the directive of the Ombudsman. Yun po yung gagawin namin, sir, dito sa LTO. Okay, sige po. So antabay po kami sa feedback po ng ating mga kababayan. Will this be effective ASAP? Ngayon ho ba, dahil down ng LTMS,
gagamitin pa rin po. Sir, for the longest time po, we have been using the LTMS with the exception of ito pong mga downtime, slowdowns no itong system po nila. Yun lang po yung reason for us not utilizing the LTMS. But effectively, sir, we are actually in the middle of transition, no? Kinukuha na po namin sa kanila yung mga source codes kasi nga po gusto na namin talagang i-fully utilize yung LTMS. Okay, sige po. Pero itong Stratcom ho, sigurado kayo na pati ang kanilang mga source code na ibigay na sa gobyerno? Yes po sir, based on record, they have been numerous demands for database and source codes, and every time there was a demand for these items po, they have dutifully complied po. Okay, sige po. So again, kami siguro tatawag na po sa, kay Secretary Banoy para lang humasiguro na ito nga po tuluyan na pong masunod at maobliga ito hong Dermalog na ito kasi nga expired na ng kontrata, maobliga ho sila for whatever means, kung ano hong mga pamamaraang legal para po ito hindi na maging katwiran po mismo ng implementing agency. So Attorney Martin Ontog, salamat sa inyo pong panahon at paliwanag. Ito po'y napakainam pong diskusyon para maintindihan po ng taong bayan ang napaka-importanteng isyong ito. Yes po sir. Salamat din po sir. Magandang umaga po. Salamat na marami. Thank you. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.